Buenos días a todos mis amigos. Es su Carancho Miguel Hill. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 28, 2015. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At siyempre pa, kasama natin dito sa ating studio, sa ating himpilan, ang nag-iisa at hindi mapapantayan na alkalde ng Himpapawid. Walang iba kung hindi si Mayor Fred Lim. Good morning, Mayor. Good morning, Migs, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Ito po ang inyong katapat, Fred Lim. Makinig kayo dito sa aming programa at sumali kayo. At kung anong hinaing ninyo, reklamo, ay sabihin ninyo at pag-usapan natin kung paano namin kayo matutulungan. At siya nga pala, magandang umaga kay Gardo. Baka mamaya magalit na naman si Gardo sa atin eh. O yan, galit nga. Pero hindi sa inyo galit, Mayor. Meron tayong panauhin dito sa ating studio. Alam niyo po, alam naman nilang lahat na tayo talaga ang ating pinaka-purpose dito sa ating pagsasaypapawid sa tuwing umaga, makatulong dun sa ating mga kapwa na sa tingin naman natin ay yung medyo nalalamangan. Tama. Yung mga biktima, ay hindi naman not necessarily yung mga biktima ng heinous crimes, pero yung mga biktima ng ng sistema ng pangmamalabis ng ibang tao. At yun nga sinasabi natin, yung treated unfairly sa wikang English. Anyway, bago po tayo magsimula ngayong umaga, ang ating text line po para sa nais tumawag, nais mag-text, at di kaya meron nais isumbong. Ang ating text line is 0977-342-1644. Ulitin ko po, 0977-342-1644. Yan po ang ating text line. Pero meron din po tayong hotline para naman sa nais himpapawid yung kanilang tinig. Ang hotline natin is 412-0288. That's 412-0288 para sa lahat ng inyong concerns. Kahit na nais nyo lang magpag-greet ng happy birthday o di kaya happy anniv. Okay. Ayan, bukas na bukas po ang ating linya. Huwag nyo kakalimutan, isaulo nyo na, isulat nyo na dyan sa tabi ng inyong mga telepono sa bahay para in case na meron kayong nais dalhin sa aming atensyon. We're just a phone call away. Meron po tayong panauhin dito sa studio na meron po siyang suliranin na idinulog kay Mayor Lim. At matapos mapakinggan ng kanyang salaysay, kami naman ay naniniwala dito na meron naman punto itong batang ito upang magreklamo at tila meron po tayo nakikitang mga mga hocus-pocus sa sistema. Di ba, Mayor? Parang pang-aapi o pang-insulto sa ating panauhin itong nangyari. At para bumigat pa itong ginagawang sabihin na nating panluloko. Pina-aresto itong panauhin natin. Nawalan naman siya ng pagkakataon na magbigay ng paliwanag doon sa investigating fiscal. Pinail kagad ang kaso sa husgado. Nagkaroon ng mandamiento de aresto at inaresto itong bata. Ito po, pakikilala ko na po itong model natin. Pakikilala na rin natin kay Gardo para wag na yung wag nang kasi si Gardo pag meron guest dito sa studio at hindi niya kilala, nagagalit. Anyway, ang guest po natin ay isang model. Isang magandang dilag at gumagawa na ng kanyang pangalan sa larangan ng modeling. Siya ay isang brand ambassador ng ilang mga kumpanya. Siya ay walang iba kung hindi si Mika Umali. Mika, good morning and welcome to Katapat at Carancho. Good morning po. Good morning po sa inyo and sa inyo Good po, morning, Mayor. Good morning Mika. po. Good morning ka naman kay Gardo. Good morning, guys. Galit sa'yo kanina eh. Galit. Ewan ko kung galit o nanggigigil. Pero, ayan, ngayon nag-introduce na kayo.
tahimik na yan si Gardo. Anyway, Mika, noong Biyernes, sinasabi mo, sa iyong, ano ba yan, fashion show ba yan? O may event ka? Opo, meron po akong event noon sa SM Sangandaan. Meron pong opening ng CDR King. Kasi endorser po ako ng CDR King. Okay. So, kapag may mga opening sila and then pwede po ako, nandun po ako. Tapos, bigla ka na lang pinuntahan ng mga pulis. Opo, bigla po akong pinuntahan ng mga pulis. Tapos, pinalibutan kami. Tapos, yun, inaaresto po ako. Sabi ko, bakit niyo ako arestuhin nang wala akong natatanggap na sabtina tsaka wala akong kaalam-alam? Panic ka nun, hindi naman. Ano po? Nagpanik ka, hindi naman. Hindi po. Hindi So, po ako relax nagpa- ka lang. Relax Yeah. lang po ako. Mukhang matalinong bata ka naman eh. By the way, minor de edad ka pa ba? 22 na po ako. Ay, so medyo ano na, no? Well, pero batang-bata pa rin, Mayor, di ba? Mukhang 16 lang ito eh. Masyadong mukhang bata eh. Oh. Malaking bulas lang dahil model eh. Oh. Pero Mika, etong kaso sa'yo, ano yung ikinaso sa'yo? Ano yung tawag? Kinasuhan po ako ng unjust vexation. Okay, ang unjust vexation, para sa kaalaman ng ating mga listeners, unjust vexation. Ibig sabihin, kasi baka isipin nila heinous crime o kung anong mabigat na krimen o estafa o pagnanakaw o murder ang kinaso sa'yo. Yung unjust vexation, pagkakaalam ko, ibig sabihin nito, pangpepeste, di ba? Naanoy mo sila. Yung bang nainis sila sa'yo o ininis mo sila o inasar mo sila. Yun ang unjust vexation. Kaya no less than, I think, si Senator Miriam ang nagsabi, yan daw ang isang walang katorya-toryang kaso. Dahil talagang pang haras Opo. sa ating mga kababayan. Dahil ano ba naman yung ininis o inasar, di ba? Para din yan yung yung bagansya. Yung bagansya naman, hindi ka naman kakasuhan nung kung sinisino ka, di ba? Usually yung mga ano lang talaga, yung mga palibot-libot, mga taong grasa, yung pangkawawang nakakasuhan yan. Anyway, Mayor, ito bang before we get into the details, etong unjust vexation, Mayor, sa inyong pagiging pulis, ano ba ito? Matatawag nyo bang mabigat itong kaso? Meron ba nakukulong dito? Meron naman, pero pangkaraniwan, kung mapapatunayan na ginawa niya yung pang-iinis o yung pagbebek sa mga sa ibang tao, multa lang yon. Ayun. O fine lang yon. Walang imprisonment yon. Lalo na ito mga bata, no? At saka ito, hindi maganda. Nagkaroon ng mandamiento de arresto, hindi siya nabigyan ng pagkakataon na sagutin yung reklamo doon sa piskalya. Dapat pinadalan siya ng sabina nung piskal, yung investigating piskal, para malaman naman yung side niya, kung anong paliwanag niya. At saka isinerve yung warrant of arrest ng 4:30 ng hapon, Biyernes, di ba? Magsasarado na hindi na makakapagpiyansa, in other words, Oh. sinadya. Hindi, Biyernes ba? Opo, 4:30. Biyernes po. Opo. Sa pagkakatanda ko at hanggang ngayon, effective pa yung directive o memorandum ng Department of Justice dahil marami nagrereklamo dyan Pag gusto mo asarin. bakit sila inaaresto yung last hour ng Friday, kinabukasan Sabado at Linggo. Ayun. Kaya hindi sila makapagpiyansa. Ibig sabihin, gusto lang silang perhisyuhin. Kaya ang sinabi ng Department of Justice, walang pwedeng mag-aresto sa kinahaponan ng Biyernes. Ayun. Para mabigyan ng pagkakataon yung dinidemanda, kung totoo man o hindi, na magpaliwanag sa piskal. Dito medyo hindi maganda nangyari na talagang sinadya na iserve yung warrant, pati naman yung mga pulis. May pananagutan yung mga pulis. Dahil Meron pa nananagutan yan kasi hindi pa binabawi yung memorandum ng Department of Justice. Hindi sila pwede sumuwi doon. nakuha mo ba yung pangalan ng mga arresting officers mo? Meron po. Ano mga pangalan nila? Meron po kasi akong nakasave dito. Wait lang. May litrato ka nila or something? Meron pong litrato kasi yung complainant po, nag-upload po siya ng picture na dinodoro po niya ako. Mayor, di ba yung ating kaibigan si Jerry Yap,
ginanyan din natin sa airport naman pagkagaling niya yata sa abroad kasama pa yung pamilya niya at nagreklamo pa dito sa ating programa. Oo, So- inaksyonan yung kanyang reklamo. Ayun, modus kasi talaga yon at madalas yung mga dumadakip na pulis ay yun yung mga nalalagyan eh. Imbis Oo. na gawin nila yung yung pag-aresto, pag-serve ng warrant, kahit na sabihin na natin na kinaumagahan lang nung Friday, at least pwede pa magpiyansa, di ba? Makakahanap pa May ng pagkakataon may magpiyansa, makatawag na abogado. Ilan bang pulis ang nag-serve ng warrant? Ang kumuha, marami po kasing pulis yung kumuha sa akin. Ilan mga nga? ilan. Parang mga 8 po ata sila. Nak- Walo ang lumapit Walo po. sa iyo para i-serve yung Opo, warrant. hindi Ayan, medyo mali na yan. Unang-una, minor offense ito, ha? Hindi. Isang pulis lang pwedeng i-serve yung warrant, eh. Wala naman tatakbo dyan kasi wala naman makukulong dyan eh. Opo. Hindi. Tapos po pala the day before nung incident, nag-post po yung complainant ng excited for tomorrow. Thanks God. Nako, Parang alam na sinama pa plan natin. pangalan ng Panginoon Diyos. Pero Plan dahil natin talaga. minor de edad ba yung nagkaso sa'yo? Hindi po. O ngayon, dahil hindi minor de edad, sabihin mo, anong mga pangalan niyang isa ba o 2 tao yan? 2 tao po. Model din, Model din po yung isa. babae. Opo. Tapos yung lalaki, anong relasyon nila? Mag-asawa po ata kasi pareho po silang last name na Chan. Okay? Ano mga pangalan nila? Yung babae po, Apple Angeles Chan. Tapos yung boyfriend po niya or asawa is Jose Rolando Chan. Okay. Anong pinag-awayan nyo before anything else? Anong pinakapunot dulo nito? Kung bakit nagalit sa itong mag-asawa o partner o kung ano man, mag-live-in na Chan? Opo, kasi po nagreklamo po kasi ako nung nalaman ko po na yung trabaho po namin before. Sandali, para mapabilis tayo, merong kang pinost sa Facebook ba Opo. na wala ka naman pinangalanan. Hindi ko po sila pinangalanan. Pero, inassume nila na baka sila. Opo. Pero, posibleng hindi naman talaga sila. General statement yung sinasabi mo. Mm-mm. Okay. So, itong akusasyon mo na yung ipinost mo sa Facebook, bakit hindi nila nagustuhan lamang at hindi naman pangalan nila ang binanggit mo? Wala ka naman binanggit na pangalan actually. Ito, tinitingnan ko Kasi yung po- mga screenshot. Okay. Kasi po, naglagay po ako ng Agent A, ng Model A and Agent J. And then, kaya naman po ako nag-post dahil nang threaten na po sila sa akin. May lang threaten sa iyo. Opo, sila po, tinext po ako nung Apple na parang tumingin-tingin ka sa paligid mo, hindi mo alam kinakalaban mo, yung mga ganon. Tapos nag-upload po siya sa Facebook ng mga barel. Baril. Opo. Tapos, yun. Ang tawag niya kasi sa akin, Batang Pig. Yung pinost niya, sabi niya, saan kaya to magamit? Ano yun? Parang gamitin ko kaya to sa magbabaril kaya ako ng mga baboy. Mayor, can that be understood as grave threats or masyado bang hindi particular, masyado bang ambiguous? Pero kung accurate itong mga screenshots nito ni Mika, that should constitute some sort of grave threat. Hindi, yung ginawa sa kanya na in-upload yung mga sinasabi na tinatawag siyang baboy, meron ng basihan para siya magdemanda. Ikaw pala dapat yung nagdemanda eh. kabilaan pwede siyang idemanda na unjust vexation kung hindi yung pag-insulto sa kanya nasasabihin baboy siya. Yun, may basihan Isipin yun. nyo, Mayor, napakahalaga ng oras ng husgado at nasasayang dahil sa mga ganito mga harassment cases. Anyway, since napag-uusapan na rin naman natin ang oras, alamin natin ang tumpak na oras ngayon. Ang oras po natin ngayon ay 10:25 ng umaga. This time check's brought to you by VFresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. VFresh. Saan city yan nangyari? Anong syudad yan, Tia? Yung Caloocan, yung Maynila. Caloocan po. Caloocan. Pero Okay. pinail po niya sa branch 6 naman. Nag-aresto yung mga Caloocan police.
pero sa Maynila nag-file. Yung warrant of arrest issue ng husgado sa Maynila. Mali. Okay. So, in other words, paano ba nangyayari ito, Mayor? Dahil kasi parang napaglaruan ang nakikita ko dito, pakiramdam ko lang naman. I don't know for a fact, no? Pero batay sa salaysay nito ni Mika, parang napaglaruan yung sistema natin ng hustisya. Ito mga pulis napapalakad, parang isang squad na mga pulis, 8 raw yun eh. Para mag-aresto ng isang batang modelo na yung oras na alangan para makulong talaga. Ewan ko kung anong motibo talaga nito mga pulis na ito, pero sa wari ko, baka merong ibang konsiderasyon dito para gawin. Kasi parang dinidiin talaga yun eh. Tsaka yung sinasabi nyo nga, dapat man lang binigyan siya ng summons ng piskal para magpaliwanag siya dahil kasi yung kaso naman ay pang-iinis lang. Vexation, unjust vexation. Hindi makatarungang pang-aasar. Yan po ang kaso. Ang may problema dito, yung nag-serve ng warrant na 8 sila. Sa dami nung nag-serve ng warrant of arrest, parang meron ng implied na pananakot yun. Kasi yun, kung mag-aaresto ka ng isang notorious criminal. Abusaya, siguro. Ibig sabihin, kilala talagang basagulero o mahilig lumaban o hindi kumilala sa hustisya, pwede yung maraming padadala mo kung may isa-serve na warrant of arrest. Pero dito, sufficiente na dahil babae itong aarestuhin na isang policewoman lang ang magsiserve. Ayun. Hindi naman lalaban itong nagrereklamo sa atin eh. Mika, doon sa mga arresting officers mo, meron bang isang babae? Wala pong babae. Uniformado po sila lalaki. o ano? O naka-civilian? Naka-civilian po. Yung mga pulis, Apo. hindi uniformado. Hindi. Merong Wala mahabang kasamang barel. babae. Wala pong kasama babae. May mahabang barel. Nakita mo may mga barel. Hindi ko na po napansin eh. Kasi sobrang dami po talagang tao. As in, parang hindi mo mahuhulugan ng ano. Karayom. Opo. Sobrang dami po nila. So, hindi ko na napansin. Pero yung mga Tapos, nung inaresto po nila ako, nakapalibot po sila sa akin. Pumunta po kami sa opisina ng SM. Ayun. Pagkatapos, yung mga nagkaso sa'yo, itong Chan, di ba? Chan ba? Opo. C-H-A-N ba? Opo. Chan, okay. Nandun sila. Opo, nandun po sila. Mo parang sila yung leader nung grupo, parang ganun ba? Sila Opo. pa yung team leader ng pulis. Opo, parang po ganun. Tapos binibidyohan po nila ako habang nangyayari po yun. Nako, Mayor. Hindi. Hindi yan. Puro mali yan. Tapos nung... Yung Chan ba? Tapos ano ilang po? taon na? Hindi ko po alam eh. Kasi Pero hindi more or malayo. less, more or less. siguro mga 25. Ganun na. Ganun. Halos kasing edad mo rin. Ang tawag Mas sa'yo, matanda. Pig. Opo. In public, tinatawag ka ng Pig. Sa Facebook po. Ganun. Hindi naman sa pero maganda pa nga ang katawan mo. Siguro ito, ang payat-payat. Yung mga, Opo. hindi naman, kasi minsan, yung mga model, Mayor, halos parang, yung titignan mo yung mga katawan, parang hindi na kumakain. Naalala nyo dati yung mga may tuberculosis? Kaya nga sa ibang bansa, yung mga model, pinapayuhan na, hindi na pwede yung masyadong mapayat. Ito, tawagin ng Pig. Ang sexy. Hindi na, no offense intended pero kasi para rin sa consumption ng kabataan na yung masyadong nagiging role model nila yung mga emaciated na tao, mali rin yun. Anyway, yun lang ang aking punto doon. Malaking insulto yun na pagsabihan mo ng isang tao na baboy. Kahit sa lalaki. Lalo na sa kababaihan. Kinakailangan ang mga babae nire-respeto. Pero ang mali dito, yung grupo ng mga pulis. And then, ano pa po pala, di ba bukod sa nagbi-video po sila, nung pinapabasa na po sa akin yung wara, di ba binibidyohan? Tapos sabi po nung lalaki, dun sa girl na, ayan, sige, duruin mo siya, duruin mo. Lalaki ito Apo. Tapos ang dami po nilang pumipicture, marami po silang Hindi. kasama. Kasi yung mga lalaki na pumapatol ng ganun sa babae, pagka sigurado kang mag-asawa to, mag-boyfriend. Mag-boyfriend po talaga sila. Kasi yung mga lalaking ganyan yung kung totoo yan sinasabi mo, kung totoo yan sinasabi mo,
na dinuro ka pa niya, pumapatol sa babae, Opo. hindi lalaki yan. Baka hindi babae ang gusto niya, baka kapwa lalaki ang gusto niyan. Hindi kaya? Siguro, kasi po, siguro nakita nilang mag-isa lang po ako nun, kaya kinakaya-kaya po nila ako. Pero gaano katagal na naglagay doon sa presinto para makapagpiyansa ka? Nagpiyansa ka ba? Opo. Hindi, tawag dito. Pagdating po kasi namin doon, parang tinanong ko po kung anong mga requirements. Tapos, mga 4:30 na po yun. Tapos, yung pinatawag ko po yung driver ko na kumuha po ng requirements sa barangay. Tapos po, dumating po sila mga 5:10. Di ba hanggang 5 po? 5:10 po, nakompleto ko na yung requirements. Pero after 20 minutes, nila ako nilapitan na sinabi, sorry, hindi nakaabot yung requirements mo. So, in other words, Mayor, gusto nilang matulog sa loob ng jail, sa loob ng, maging preso, at least magdamag. So, doon ka nga natulog, di ba? Yung driver ko po, narinig po niya, kasi nasa labas po siya, narinig po niya na kinakausap nung complainant yung mga pulis na parang nagsesenyasan. Tapos, parang sinabi, kailangan siguraduhin na matutulog daw ako sa selda. Ibig sabihin, pakulong ka. Tapos sumunod naman yung mga pulis. Kinulong ka ba sa selda? Hindi po. Anong station yan? Hindi ko po alam eh. Basta yun po yung malapit sa UE, Caloocan. Opo. Hanapin natin siguro yung station Warrant commander niya, office. Mayor. Station 1, Caloocan. PCP 1, Caloocan. Okay. Ayan. Anyway, Mika, to make a long story short, natulog ka dun sa presinto. Hindi ka naman Hindi po sa selda, pero Well, hindi sa pinatulog selda, po nila pero- ako dun. Pero that's immaterial, Iha, kasi hindi ka naman hindi ka naman armed and dangerous eh. Kaya malamang nga hindi ka patutulugin sa selda kasi kung binastos ka doon ng mga ibang preso, sagutin pa nila 'yon. Pero in other words, you were detained. You were held captive overnight. Yes, overnight po. Okay? Anong oras ka susunod na araw ka na nakalabas? Opo, after lunch po. So more or less more than 12 hours, mga 16 hours ka rin nakulong doon. Ganun po. Ayun. O sige, yun Mayor, nag-overnight nga sa presinto. Yun nga, talagang ang balak hiyain siya. Sa pamamagitan ng, sabihin na natin, Opo, after din po nun, nag-post po siya eh. Tsaka pinost po niya yung papel ng warrant sa akin. Tapos tinlagay niya yung pangalan ko na ayan Na na, naaresto. naaresto na siya, ganyan. Thank God, mga ganyan. Okay. Mukhang napakaraming mga maraming reaksyon mula sa ating mga listeners. Ang ito, dali titingnan ko 'yun sa ating screen. Anyway, okay. Napaka-interesting at napaka-controversial na ito pinag-uusapan natin ngayon. Kung gusto niyo magkomento, meron kayong nais na maging reaksyon dito sa ating paksa o sa ano pa mang ibang paksa, text line is 0977-342-1644 at hotline 412-0288. Yan po ang ating mga linya dito sa ating himpilan. Anyway, para din kay anong pangalan? Apple and Jose Rolando po ata. Jose Rolando Chan. okay, Jose para kay Rolando. Apple Angeles. Angeles at kay Jose Rolando Rolando Chan. Kung nakikinig kayo at hindi kayo sang-ayon sa sinasabi nito ni Mika Umali, pwede rin kayong tumawag dito at bukas ang ating linya para kayo ma-air nyo ang inyong side. Dahil tayo naman, ang tanging pinapanigan natin ay ang hustisya. Pero dito sa naririnig namin at binabasa ko rin yung mga screenshot ng mga palitan nyo dito sa Facebook, sa internet. Palagay ko, itong dalawang taong ito, kayo, ay meron din kayo naman dapat ipagpaliwanag sa tamang sa tamang venue. Kung gusto nyo, dito sa atin, sa aming himpilan, bukas din po ang aming linya, ang aming studio, para sa inyong reaksyon, sa inyong sagot. Okay. Okay, Mika. Itong mga sinasabi mong mga threatening statements, hanggang ngayon ba naka-post pa yan sa Facebook? May hindi ko na po na-check pero may screenshot po ako ng mga yun eh. Tapos po tuloy-tuloy pa po siyang nagpo-post
ngayon ng mga paninira about sa akin na hina-hashtag pa po niya yung pangalan ko. Okay. Tahan ka na, Iha. Huwag ka na muna, no? Huwag ka iiyak. Dahil kasi pagsubok lang yan. At, ganyan talaga. Sinasabi nga nila, yung puno kapag mabunga, mas lalong binabato. Okay? Anyway. Okay. Habang, eto, ina-unscroll natin yung mga message sa atin. Okay. Station break muna tayo mga karancho. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Ayan po. Okay, para sa mga sumasakit ng ulo ko lalo dahil dito sa kwento ni Mika kaya baka kailangan kong medical. So kung kayo masakit ang ulo, yan ang i-take nyo. Anyway, etong hepe ng istasyon na ito, ng PCP-1 ba, ng Station 1, ng Caloocan, ano ba to? Senior Inspector Torres ba? O Captain, kaya lang hindi na ginagamit yung rank ko na captain sa police dahil civilian na. Kaya Senior Inspector Torres ang station commander. Okay. Okay. O Mayor, siguro dapat makausap natin itong Senior Inspector Torres na ito para mapagpaliwanag din siya kung ano ba itong nangyaring ito. Okay. Excessive force yung ginamit nila sa pag-aresto ng isang batang, essentially hindi ka naman batang-bata, pero bata pa rin na babae. Hindi, may kinontak na ako, no? Si Attorney Rene de la Cruz. Ayun. Kasi sinasabi niya wala siyang abogado. Pero na lang kung meron silang gustong kuning abogado, ha. Ito, sinasuggest ko, si Attorney Rene de la Cruz, nakatira sa 329 Street, Bacood, Santa Mesa, Manila. Baka pwedeng pro bono yan, Mayor. Ay, hindi na siya sisingilin ito. Kasi hindi to makakagasta ngayon sa abogado de Campanilla, Mayor, dahil hindi makatrabaho. Hindi siya makatrabaho ngayon. So out of work siya, at least habang nandito pa itong problemang ito, di ba, Mika? Opo. Okay. So itong mga screenshot na ito yung mga sinasabi mo sa amin kanina na pagbabanta sa iyo. Pwede ba makita? Ito. Titingnan po natin at Ito po, kaso nasa likod po yung mga nag-post po siya ng baril. Tapos nag-comment po siya. akin na dun yung sa comment. mga- Kasi Ayan medyo, po yung mga comment niya. meron bang mas malaki dito at hindi na tayo ganun kabata. Kaya medyo naliliitan na tayo dito sa ganito kaliit na mga ano. Okay, so may mga baril nga. Ito nakikita ko dito sa mga ano mo. Nandito po yung Okay. yung kinaption. Wait lang po yung kasi nag ano po ako ng counter affidavit doon sa Aba, ilaban mo yan, Iha. opo. And one more thing. Alam mo ba na pinaiiral ngayon yung anti-cyber crimes law? Nakalimutan ko na kung anong Republic May nagsabi Act. lang po sa akin kasi nga po itong si Apple patuloy po siyang nagpo-post ng mga ganito po O klase. screenshot mo lang ng screenshot yan, Iha. Dahil kasi itong sa ilalim ng anti-cyber crimes law, pati yung mga threats o yung grave threats o kahit na hindi masyadong grave threats o yung kung ano-ano pang pambabastos, pambababoy, Opo, pang-iinsulto, panlalait sa pamamagitan ng internet, pwede mo nang ireklamo. Yan Ano ang po bisa. pwede kung paano po magiging procedure nun? Yung abogado mo ang makakaalam. No? Pero ireklamo mo at pwedeng i-invoke dyan yung mga provision ng Anti-Cyber Crimes Act of 2014 na tayo, 2013. Opo. Kasi po ang dami pong since na mga nagpo-post po siya, maging yung mga katrabaho ko po, marami nang nakikisaw-saw dun po sa issue. Tapos share po nila yung mga post ni Apple na mga paninira na nakasulat yung pangalan ko. Sabihin mo naman din kung meron ka mga kaibigan dyan na yung pag-share neto mga post na ito
kung hindi man sila masasabing responsable, baka pag siner nila ng siner yan, posible rin, hindi imposible, at hindi malayo, na baka ipatawag din sila sa husgado para maging parang saksi. Di ba? Kaya kung ayaw nila maabala, wag na nila pinakakalat ng pinakakalat pa yan. Dahil kasi habang pinaanak nila yan, mas lalong lumalaki yung pinsala sa iyong pangalan. Opo. So, pakiusapan mo lang, in a nice way, na para maiwasan nila yung kung anumang legal entanglement at para hindi na, kasi kung kaibigan mo naman yung iba sa kanila, hindi naman siguro nila iisipin o hindi nila gugustuhin na bigyan ka pa ng karagdagang papasanin. Naitigil na nila. Please, sabihin mo, say it nicely, ha? Huwag mo naman sasabihin parang aawayin mo. Hindi, sabihin, please lang, for you to avoid any legal entanglement in the future, because this case is probably going to court eventually, one way or the other, do not post or repost these messages or whatever para ano na lang, para kumbaga hugas kamay na sila. Di ba, Mayor? Tama yun. Oh, okay. Ito ang pangalan ng abogado kung gusto mo. Ay ang address niya, yan ang telephone number. Opo. Pagkagaling dito, pumunta ka na doon, nasa bahay siya ngayon, para magawa na kagad yung... Pwede pa natin reklamo mo. itawagan sa telepono yan, Mayor? Itong Oo. lawyer, Oo. meron naman, Itong number. ito kung pwede nilang tawagan, ito sa ano, ito namang, alam, pwede ba yan? Tatawagan ba nila? Kung gusto tawagan, pwede. Kung ayaw naman, pwedeng puntahan mamaya sa ano. Tawagan to para ma-interview eh. Kaya, pero ang dapat natin makausap, itong Senior Inspector Torres sa warrant state, sa ano ba to? Warrant Department? Meron ba warrant department? Meron. Bawat Opo, warrant. police department merong warrant section. Warrant section. Ito si Senior Inspector Torres ng warrant section ng Station 1 Caloocan Police. Ayun. Dapat makontak ito at matanong kung bakit. No, walo-walong police ang inassign niya. Naka-civilian po sila, so hindi ko alam suggestion kung... ko sa iyo, wag mo nang sasagutin yung mga pinopost Ay, niya. hindi po ako. Baka mamaya makakuha pa ng base doon para idemanda ka. Bayaan mo na siya mag-post na mag-post. Opo. Bahala na yung abogado mo na gumawa ng aksyon. Ayun. Okay, tumatawag ang ating staff sa kay Attorney De La Cruz. De La Cruz. Sabihin mo mga pulis. Ako siya, bakit ah? Naresto nga. Oh. So, talagang ano naman, pinadaan siya dun sa pagpapiano at Saka mga plain clothes ang dumukot sa kanya, ang dumampot sa kanya, dinala siya sa istasyon at doon na siya nag-overnight. Ayun. Pero ang medyo suspicious, highly suspicious, is the fact na bakit isang squad ng pulis ang dumampot sa isang bata. Anyway, makakapanayam natin live sa linya ng telepono si Attorney De La Cruz. Attorney, good morning and welcome to Katapat at Karancho. Magandang umaga ho. Magandang umaga po sa inyo lahat. Attorney, kasama ko po si Mayor Lim, si Mayor Fred Lim. At meron po kaming isang nagrereklamo dito sa studio na siya daw ay kinasuhan ng unjust vexation. Ito po isang modelo. At kapwa modelo niya nagkaso sa kanya. Pero ito naman ay hindi naman daw siya nabigyan ng pagkakataon magpaliwanag sa piskalya. Sa kanya pinagtatrabahuhang event na lang, dinampot daw siya ng 8 plainclothes policemen. 8. Ito, batang babae lang ito. Model na akala mo armed and dangerous kung ang pagbabataya mo yung puwersa. Napakababalo niya unjust vexation. Parang nag-away lang daw sa sa Facebook. Tapos yun na, pinadampot na. Galing ba? Oo. So, dapat magkaroon ng
ano yan, dahil hindi namang dapat ganyan karami umaresto. At saka kailan ba inaresto yan? Friday ng 4:30 in the afternoon, contrary to an existing directive from the Department of Justice, Oh, yes sir. na no warrant of arrest could be served during Friday. Kasi nga, Tama po naharas yun. itong subject, hindi siya makapagpiyansa ng Sabado at Linggo. Kaya meron directive ng Department of Justice, marami kasing nagrereklamo tungkol dyan. Aha. Kaya hindi. papupuntahin namin sa law office mo itong Apo. bisita namin, itong complainant na who is being harassed ng mga kasamahan niya o kaibigan niya dati. Dapat matigil na itong kalokohan nito. Ang problema dito, ang nakasama, what aggravates the situation, yung mga pulis pumatol. At walong pulis ang nag-serve ng warrant of arrest sa isang babae na 22 anyos. Dahil sa away sa Facebook. Ay, nako! Aha. Bilyon-bilyon ang ginagastos ng ni Juan de la Cruz para dito sa ating judicial system. At yan po, dyan po napupunta ang pera nating taxpayers sa mga ganyang kalokohan. Sige po, kailangan na makasuhan yung mga yan. Sige po. Bigyan ka namin ng pagkakataon makausap itong biktima, itong victim complainant na nandito sa studio namin, si Micael Umali? Mika po, Mika. Mika? Apo. Mika ano? Mika Umali po. Umali. O yan, kausapin mo, si Atty. De la Cruz. Ay, ayun po, attorney. Kasi Ay, po, magandang umaga, Miss Umali. Masyado man na napakabigat naman ang ginawa sa iyo. Bakit walo-walong pulis ka umaresto? Pangalawa, hindi pwede mag-serve ng warrant of arrest para sa day afternoon. Gawa nang wala kang pagkakataon makapagpiyansa. Ang pinapayagan lang ang mawarrant of arrest yung capital offense. Hindi naman capital yung unjust execution pinakamahinang yan Minor offense. ay, at saka actually po, nung kinuha po nila ako sa SM, sinabihan ko, may tumawag po sa akin na kinausap sila na sinabing, dalhin na ako doon sa judge ba yun? Doon sa branch 6 ng Manila kung saang final. Kung sino yung nagbigay po ng warrant na dalhin na ako doon para makasagot. Parang ganun po. Kasi 'di ba ganun, yun ang naman ang reason kung bakit nila ako dadakipin for Pero hindi po, dinala po nila ako dun sa tas parang Sa Caloocan, from Manila to Caloocan. Apo. Okay. Aba, mas lalo mabigat yung ginawa nila dahil hindi dapat din nila sa Caloocan. Ayun. Teritoryo nila yun. Okay. Ganon. Ay, wala naman yung territory sa mga batas natin. Ayan. Tayo parehas. Opo. Wala akong ganyan. Kaya sige po, sinilulugod ko kayong bigyan ng serbisyo. Kaya kung at magkausap tayo ngayon. Tsaka attorney, natin ng angkas. Attorney, before we let you go, eto meron kami mga screenshot dito na mga para pinagbabantaan na babarilin siya over the eto may mga picture pa ng baril, may baril daw sila at may babarilin daw sila. Ay bibigay namin. Di po ba meron Anti-Cybercrime Act of 2013? Meron po yan. Ayun. Saklaw din yan. Yan din yung sistema nila. Okay. Sige, anihin natin kung ano ang pinakamaraming isasampang kaso gagawin natin para mabigyan ng hustisya. Sumali. Okay. Sige. Okay, sige po. At sige, hintayin ko po kayo, sumali. Thank you very Salamat much po, attorney. Tulungan mo ito, attorney. Kawawa naman ito Opo, siguro, sige. alam mo, kaya walong pulis ang nandun, para siya naman ang hiyain o takutin. Pero kaya maraming counter-charge na pwedeng i-file dito sa mga taong ito na gustong manghiya at mangargabyado sa isang batang babae na 22 anyos na walang ka-record-record. Ikaw na ang bahala na mabigyan ng legal assistance. Dudungin sa Sige po, record. gagawin natin. Pupunta sa bahay mo ngayon. Anyway, Ngayon sa opisina. Mika, before we let you go, no, si Mayor siguro meron sa iyong advice na may bibigay dahil ito veteranong pulis to. So alam niya yung mga issue na dapat pinag-aaksayahan ng panahon ng pulis, kagaya yung mga terorismo, yung mga
drug dealers, yung mga ano ba, yung mga rapist, Yung mga mamamatay tao. mga kidnap Oh, for ransom. mga notorious criminal elements. Hindi Oh. itong hindi makatarungang pang-aasar. Yan ang kasong ipinataw kay Mika. So anong advice niyo, Mayor? Ang advice ko sa iyo, puntahan mo si Attorney Rene de la Cruz at alam niya ang gagawin niya, how to protect and defend your rights, and also what charges could be filed against these persons Opo. who are trying to harass you or threaten you. Yes, No, sir. kaya let the law take its course, no? Na hindi pwede yung palakasan o yung lagayan. Mm-mm. Alam mo, hindi maganda itong pangyayari. Bakit sa dami ng mga wanted na mga kriminal, itong 8 pulis, mag-aaksaya ng panahon para iserve ang isang warrant of arrest sa isang batang babae na harmless naman. Dapat dapat policewoman nga. Dapat policewoman ang Dalawa inassign lang nila siguro, doon. ayos na. Kung ano man. Kung, Kahit isang policewoman pwede na eh. hindi Dahil naman maliit na kaso ito eh. Minor violation lang to eh. multa lang yan if ever Oo. mapapatunay. Ngayon, itong kaso nila, na kung ano-ano mga grave threats na ito, may kulong ito yung kaso nung kabila. Mas So- mabigat. Mas mabigat. So open din ang ating istasyon, ang ating linya, ang ating studio para dito sa Mr. and Mrs. Chan na ito. Kung gusto nyo sagutin, bukas ang ating linya, bukas ang ating studio, at welcome kayong magpaliwanag dito sa aming himpilan. Okay? Ayan. Thank you very much, Mika, sa Thank you po, sir. iyong pag-share ng iyong problema. Thank you Sinasabi po. ko nga na pagsubok lang yan at hindi naman niya magiging permanente. Harinawa na marka sa iyong record at sinasabi nga nila, alam mo yung ano sabi nga nila sa showbiz, whether it's good publicity or bad publicity, it is still publicity. So, hindi malayong masumikat ka pa bilang isang modelo pag may konting kontrobersiya. Pero, at the same time, sagutin mo ito, just tell the truth. Sinasabi mo nga, wala ka naman tinatago, at ito naman kinakaso sa'yo na unjust vexation. Otherwise, yung hindi makatarungang pang-aasar, hindi naman dapat na makasira o makaapekto sa iyong buhay. Opo. Anyway, wala kang gigs ngayon, di ba? Opo, dahil nga po dyan, sa ayun. mga nangyayari, yun nga po. Sabihin mo rin sa husgado yan, na Mhm. nagkaroon din ng economic impact sa iyo. Opo. Thank you, Iha. Thank you po. Thank you, sir. Thank you rin po, Mayor. Sige, okay. Mayor, sumakit ang ulo ko. Sumakit ang ulo ko dito sa kaya napapatingin tuloy ako sa oras. Okay, ang oras po natin ngayon is 10:54 ng umaga. This time check is brought to you by IV Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ayan. Kailangan ko mag-medical para medyo mabawasan ang sakit ng ulo ko. Matapos ko mapakinggan itong mga kalokohan na nangyayari sa ating sistema. Sipin mo, Mayor, itong resources ng pamahalaan, nasasayang lang na dapat inuukol sa pagdakip ng mga Abu Sayyaf. Bakit hindi ito mga pulis kalookan na ito dalhin dun sa Mindanao, dun sa ARMM, habulin nila yung mga nangidnap dun sa mga dayuhan, yung mga Abu Sayyaf. Yun ang dapat ginagawa ng pulis. Naalala ko, nung bata pa ako, nababasa ko yung mga periodiko tungkol sa mga exploits nyo. Di ba, nagpupunta pa kayo dun sa yung mga talagang squatters area na pinamumugaran ng mga rebelde. Di ba, noong mga panahon na yun, meron pa yung mga, ano ba tawag doon, yung mga Sparrow unit, yung mga agaw armas, di ba? Pinasok nyo yan. Yun ang dapat na pinag-aaksayahan ng panahon ng mga pulis, hindi ito mga ganito. Hindi, kung natatandaan mo, may nangyari doon sa airport natin, hindi ba? Opo. Yung isang OFWs na Yung laglag bala. babalik na doon sa kanyang pinagtatrabahuhan, kamala-mala, di umano, may nakita daw na bala. 22. Lumalabas ngayon, meron palang modus operandi doon na para pagkakwartahan itong mga pabalik na mga OFWs, sinasabing may nakitang bala, pero pag nagkalagayan na, pasasakay na doon sa aeroplano. Parang similarly situated itong bisita natin. Wasting Na innocent government tao. resources. Na
ang buong lakas ng batas ginagamit sa isang inosenteng tao na mentras nabigyan ng proteksyon at ipagtanggol ang kanyang karapatan. Kaya yung katarungan, nandyan din yun eh. At Kaya, yung mga convicts o ex-convicts pinapayagang mamuno. yan nga, hindi O maganda di ba? yun eh. Yan, Hindi maganda. yan ang sobrang inequity, injustice sa ating lipunan. Kagaya nitong mga OFW nga, ano ko lang, mabalik lang ako. Anong gagawin doon sa isang bala, 22 pa ata, na isasalaksak sa kanyang ilong pagkatapos isisinga doon sa mukha ng stewardess para makapag-terrorist act sa eroplano? Hindi, walang motibo, Mayor eh. Talagang kitang-kita pa lang from the start na very suspicious yung circumstances. Hindi ka panipaniwala. Kasi itong si Aling Gloria, itong OFWs, galing na sa airport sa Ilocos. Yung bumisita lang siya eh. Dumaan siya doon sa airport doon. May x-ray machine din doon eh. Bakit nakalagpas doon yung kanyang bag na wala namang nakikitang bala? Tapos luman dito sa International Airport, hindi naman siya lumalabas. Bakit all of a sudden may natagpo ang bala? Marami na palang insidenteng ganyan na lumalabas na ngayon na sila man naranasan nila yung pambibiktima sa kanila, kaya napipilitan sila maglagay. Kasi kung ikaw pauwi na at sasakay ka sa aeroplano, siyempre gagawa ka ng paraan kasi yung babalikan mong trabaho baka mamaya mawala at kumuha na ng iba dahil hindi ka bumabalik eh. Tsaka pag nakita may kaso ka, siyempre, ito pa, yung may kinagagawan pa sa armas, baka matakot yung mga foreigner. Sabihin, baka salbahe itong taong ito. Ayun. Yan talagang hindi ka panipaniwala yung Panghahayop. yung istorya eh. Kamuha na nangyari dito sa bisita natin. Isang batang dalaga na nagtatrabaho lamang, hindi siya kakompetensya siguro sa negosyo, hinaras siya. At nagpakasangkapan naman yung mga pulis. Ayun, sa harassment. Hindi maganda. Maraming mga batang ganitong edad, hindi pa nagtatrabaho nakasandal pa sa magulang. Ito, meron ng may huwisyo na itong bata. Nagtatrabaho, maayos naman yung trabaho. Yung pagmo-model dun sa yung mga brand ambassador dun sa mga electronics, mga radyo, alam ko yung mga electronic gadgets. So maayos na pagmo-modeling ang ginagawa na itong batang ito. Pagkatapos yan, nagkakaroon pa ng ganyang aberya. Kaya talagang nagagalit yung guard dog natin sa mga ganyang mga pangyayari, Mayor. Nagalit na naman si Gardo. Guard dog. Wala pa nakakagat na pulis yan, ano? Wala pa. Tanong natin kung punta tayo sa airport, Mayor, tanong natin kay di ba, uso yung K9 doon, di ba? Meron. Yung mga K9 doon, mga mamahaling aso, mga Belgian Malinois, tsaka yung mga Labrador Retriever, si Gardo, Aspin, asong Pilipino, pero sa upakan, dito ako tataya. Dahil ito, nasa gasaan ito ng pick-up. Akala ko mamamatay. Ngayon, parang walang nangyari. Dapat yung mga ganyan sinasagip sa anumang hindi magandang aksidente, no? Yan nga, ibig sabihin, yung respect for the law must always prevail, ano? At ito, leksyon sa mga autoridad, sa mga law enforcement agencies. Huwag kayong pumapatol sa mga na pambihira o hindi ka panipaniwala na reklamo. O sisain yung maigi, binigyan naman kayo ng training para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang gusto lang mamerhisyo. Para mawala ng biktima. Ika nga, sinasabi natin, ang katarungan, siya mangingibabaw sa mga kasinungalingan. Mayor, hindi kaya posible na nalagyan na may kapalit na konsiderasyon yung kanilang, alam naman nila yung kanilang ginagawa para lusubin mo isang bata with overwhelming force. Yan ang magiging impresyon talaga. Dahil sa kinuwento nitong ating victim complainant,
medyo hindi natin masakyan mabuti, bakit ginamitan ng napakaraming tao na otoridad na pwede namang isang policewoman lamang Ang ang gumawa. mag-serve ng warrant, pati rin yung piskal eh. Okay. Bakit nag-imbestiga siya, hindi niya siniguro na nabigyan ng sabpina itong dinidemanda para makapagpaliwanag naman doon sa side niya. Okay, Mayor, bago tayo magpaalam ngayong umagang ito, one quick May itatanong lang po ako kasi ito pong si Apple, nag-post pa po siya. Sabi po niya, 1K lang naman ang bail, nahuli siya mismo nagsabi, nahuli siya while at her CDR King event nung nagsiselfie stick siya. She was detained overnight at Caloocan Police Station near SM Sangandaan. Bail means a temporary release order from the court. abogado. Tapos sabi po niya, what you say again? Those who like and share, lagot sa'yo. Really? All I can say is people are smart. Kung si Pinoy nga nabubuli sa cyberspace, di sana kulong na lahat ng tao sa bansa. Ikaw pa. Sure ka, kaya mo pakasuhan lahat kaming nag-share and nag-like? Wow. Sabi So niya. nakikinig ka sa iyo ngayon. Nung Monday. Hindi yung ngayon Philippines, yan. Apo. Okay. Anyway, thank you very much, Mika. Mm-mm. Okay, Okay, basta good. oras natin. Good Ayun. luck. Good luck, Good Mika. luck, okay. Diyan po nagtatapos ang ating programa ngayong umagang ito. Bukas po magkakasama-sama tayong muli. Ako naman ang inyong Karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsali dito sa aming palatuntunan ni Migs. Ito po ang inyong katapat Fred Lim hanggang Biyernes po. Dahil bukas wala ako eh. Thank you, Mayor. Mabuhay po tayong lahat. A Trimedia Pro Incorporated. This news is brought to you by SSS. Buti na lang may SSS. The BBC in London goes direct to the Raja Broadcasting Network, DZRJ, 8:10 a.m. with a live news update. Hello, I'm Sue Montgomery.